Hello guys, welcome back to the channel. This video is going to be about kung magkano yung mga nagastos namin doon sa ginawa namin cruise kamakailan sa Royal Caribbean Allure of the Seas West Mediterranean Cruise. Uusapan natin yung mga requirements para makapag-cruise kayo and yung mga actual expenses na inabot namin. If you stick around until the end, mabibigyan ko rin kayo ng mga tips para makatipid at para mas ma-enjoy yung cruise. So without further ado guys, if you're interested na mag-cruise, I hope na makatulong itong video na ito para sa inyo. Tumitingin ako sa aking laptop guys kasi dito nakasulat ang aking mga i-discuss for today's video. So first of all, kailangan nyo ng passport. Guys, make sure na valid yung passport nyo for at least 6 months beyond the cruise date. Dahil West Mediterranean ang pinuntahan namin, karamihan ng European countries ay nasa Schengen area. So kung Irish citizen ka na, hindi mo na kailangan mag-apply pa ng visa for Schengen. Pero kung Philippine passport holder ka, kung nanonood ka from the Philippines or kung nanonood ka from Ireland and hindi ka pa citizen, kailangan mo mag-apply ng Schengen visa. So guys, kung okay yung passport mo, kailangan mo naman ngayon ng cruise ticket or booking confirmation. So ito yung ebidensya na may cabin ka sa barko and make sure na printed out ito para madali mo ma-access kapag hiningi sa'yo. Number 3 is health requirements guys. Meron mga forms na kailangan fill upan para masiguro na wala kang sintomas ng anumang sakit. So number 4 is yung travel insurance. Although hindi ito requirement sa lahat ng cruise line, highly recommended to guys. Kasi imagine kung may mangyari sa inyo sa gitna ng dagat and syempre malaking gastos yun kapag nasa ibang ibayo kayo, diba? Sa kabilang ibayo kayo. Kasama sa travel insurance yung syempre pag may medical emergencies, trip cancellation, baggage loss, at marami pang iba. So, really, recommend this one. So, kami guys, yung binabayaran namin na health insurance dito sa Ireland, may kasama na siyang travel insurance. So, hindi na kami kumuha ng additional pa. Number 5 na requirements is yung credit card para sa onboard expenses. So, kailangan yung magbigay ng parang credit card or pwede ng debit card kasi sa amin debit card para dun nila ibabawas or ma-minus yung mga gastos niyo sa ship. So, yun lang yung mga basic requirements guys. Pero double check nyo always yung website ng cruise line para naman sa mga pinaka-latest na information bago kayo umalis. So guys, ngayon dumako naman tayo sa pinaka-aabangan yung impormasyon which is magkano nga ba yung nagastos namin sa West Mediterranean Cruise? Affordable ba ito or are we breaking the bank here? So, para mas madaling maintindihan guys, i-breakdown natin yung mga expenses per category. Just keep in mind na yung prices will vary or may vary depending on the season, yung cabin type na kukuhanin nyo. So, mga sasabihin ko ay based dun sa aming 7-night na cruise. Guys, yung itinerary pala ng cruise namin, kung hindi nyo pa napanood yung vlog, which is I recommend you, I'll put the link here para mapanood nyo. Pero, sabihin ko lang sa inyo yung itinerary. So, day 1, kami, embarkation day sa Barcelona, Spain. Day 2, nagpunta kami sa Palma de Mallorca sa Spain. Day 3, nagpunta kami sa Provence sa France. And then day 4, Florence, Pisa, Italy. And then day 5 sa Rome, Civitavecchia, Italy. Day 6, punta naman kami sa Naples, Italy. And then day 7, cruising pabalik ng Barcelona. So ngayon alam na natin yung basic requirements para makapag-cruise kayo guys. Ikwento ko lang yung background kung bakit kami napasubo dito sa cruise na to. It was last year, around September, 2 of my friends, si Tin saka si Rexis, they were planning a cruise for the 40th birthday of my friend. So tinanong nila ako kung gusto ko sumama sa cruise. And then ang una ko sinabi, hindi ko afford yung mag-cruise no. So parang tinanggihan ko agad kasi alam ko na yung parang expensive siya. Pero hindi ko pa alam kung magkano yung mga babayaran ko. I just assume na parang expensive talaga siya. Naka-sale daw pala nung that time. So parang pre-selling siya for the next year. Nung nag-book kami, it was September yata 2024. Ang sabi niya lang sa akin, ang all-inclusive for 7 nights, babayaran namin is 1,212 euros. Ang maganda pa dun is, pwede kami mag-down lang ng 200 euros and then the rest of the price or yung ticket ay babayaran namin next June pa. So parang 9 months pa yung pwede namin pag-ipunan yung cruise. Yun, napapayag na tayong sumama sa cruise kasi nga, you know, we only live once and life is short. And yung mga experiences na ganito na pwede mo makasama yung mga kaibigan mo, syempre, it doesn't come that often, di ba? And yun, habang bata pa, we want to experience, you know, these things na habang healthy pa tayo and all that. So guys, aside from the 1,212, kailangan pa kasi namin mag-book ng plane ticket from Ireland to Spain. Yung nangyari sa amin ay nag-book kami ng 1 more day after ng cruise namin para naman makapag-explore kami dun sa Barcelona after ng cruise namin. So again, it entails booking for a hotel. So additional, you know, payment yan. Pero that's not included in the cruise. So guys, yung binayad
binayaran namin ticket from Dublin to Barcelona, return trip for 2 people. So parang roughly umaabot siya ng 215 per person. So another expense is yung tinatawag na onboard spending. So dito pumapasok yung mga hindi kasama sa cruise fare tulad ng mga specialty restaurants, kung gusto niyo mag-try ng mga alcoholic drinks, mga souvenir shoppings, mga internet packages. Pakita ko na lang dito, post ko na lang dito yung mga prices na yung mga prices ng mga packages. Pero para sa amin kasi, hindi na kami kumuha ng refreshment package or yung parang drinks package kasi hindi naman kami malakas uminom. Pero kung di ka naman iinom masyado, like for example, one drink a day or two, so hindi mo na kailangan kumuha ng mga package na ganun kasi it can add up to the cost din kasi medyo talaga mahal talaga sila. Because birthday nung friend namin, nag-avail kami ng chef's dinner. Yung chef's dinner na to, I would highly recommend it because ang sobrang ganda na experience namin dito. Tapos yung chef, yung pastry chef and yung main dish na chef ay mga Filipinos, mga kabayan sila. And sobra talagang saya. Ang binayaran namin sa chef's dinner is so yung chef's table dinner, ilalagay ko na lang dito guys, is 78.95 euros per guest. So, pero naka-discount kami kasi nag-book kami ng early. So, binayaran na lang namin sa chef's dinner is 42.3 euros. Yun yung discounted price. So, another thing na mga parang habang papalapit na yung cruise, parang nagsisend na yung friend namin ng mga excursions. So, dito, ito yung parang pinakamalaking additional parang payment kasi umabot kami ng 600 euros per person para lang sa mga excursions. Another thing, guys, is kagaya na nga sabi ko, nung una, mas mura pa yung mga prices ng excursion. Pero nung medyo late kasi kami nag-decide, so talagang na siya, tumaas na siya. Parang ang usapan na nung una, mag-add kami ng parang around 400 euros para sa 3 excursion, which is yung in-avail namin. Pero, yun nga, kaka-decide, hindi pa kami masyadong convinced, and we were talking to each other sa group chat, and then late na rin kami ng pag-avail, so naging 600 na siya kasi medyo late na namin na book. So, ito lang yung mga prices ng cruise, no, guys. Pero, yun nga, depende kung gaano nyo siya ka-aga, ka-early i-book. Pero yung, for example, yung Capri, Sorrento, and Pompey na ginawa namin by land and sea, nasa 171 euro siya per adult. And then yung Best of Florence and Pisa, nasa 148.17 per adult. Ito na rin discounted price. And then yung Taste of Rome, Trevi Fountain and St. Peter's Squares, nasa 128.14 euros. We booked 3 parang major na excursions. Kasi yung sa Marseille and yung sa Palma de Mallorca, meron din mga excursions na pwede nyo i-book. So, hindi kami nag-book nun. Pero nakausap namin yung mga nag-book na mga Filipino, mga kabayan from the US. Ginawa nila to, binook nila yung mga excursion dun sa first 2 days, Palma de Mallorca and then Marseille, which is parang limited lang yung time na off the ship parang 8 to 3 lang and then 8 to 5. Hindi siya full day, hindi siya 10 hours. Sisi sila kasi hindi nila masyadong nakuha yung value dun sa binayad nila. I'll tell you later on kung ano nangyari dito sa excursion namin. Pero let's move on with the packages. So guys, may mga klase ng mga refreshment package. Ito may from 29.32 euros each per day to per guest per day. And then merong classic soda package, merong mga Evian water delivery bottles. So, and meron ding deluxe beverage package which is bumabayad ka ng 56.37 euros per day para sa mga adults. So, ito na yung kasama yung mga alcohol dito. Ito na yung sabi na kung mahilig kang uminom, mahilig kang mag-drinks, much better na i-avail mo siya kasi mas makakamura ka kung sa pa-isa-isa. 30.53 euros per adult per package. So, kung mahilig ka ng mga specialty coffee, kami hindi na kami nag-avail ng specialty coffee kasi meron doon mga restaurant, guys, na yung mga inclusive na doon sa binayaran namin na 1,200. Meron na siya mga coffee. So yun guys, kung itatali ko yung mga binayaran namin, so 1,212 para sa all-inclusive 7 nights, plus 600 per person para dun sa 3 major na excursion. And then, we also paid 250, dalawa kami doon, 250 euros sa onboard spending namin. Yung mga souvenirs, and then nag-drinks din kami. So 250, dalawa na kami doon. So let's say, 125 euros each. And then we also paid for our flight ticket, 440. Let's say na lang 200 plus 200.
So, all in all, so excluding pa yung pocket money namin, pagbababa kami ng ship, di ba? Siyempre, pupunta ka sa mga excursion, magbabayad ka ng lunch, magbabayad ka ng, hindi kasama yung mga pagkain sa excursion. And also, guys, pagbababa ka ng ship, magbabas ka from the port to the nearest city, dun sa pupuntahan mong city. So, that's additional maybe 15 to 20 euros per day para dun sa shuttle bus. Back and forth na yun. And then yung mga pagkain mo sa labas. So, without the pocket money namin each day sa labas ng ship, ito yung nabayaran namin, 2,137 euros for the whole 7 nights cruise namin. So, medyo mahal. Kung ito times mo siya sa Philippine money, sa pesos, nasa 134,631 pesos siya. It's really expensive, pero if you're into experience, sabi nga sa nabasa kong book, diba? Life is all about acquisition of experience and memory. So parang it's an investment na rin kasi dahil in the end, you look back on it na parang you'll be happy kasi ginawa mo. So guys, tumako naman tayo sa last part ng vlog nito, which is yung money saving tips para mas ma-enjoy nyo yung cruise, diba? So first of all, mag-book kayo ng early or last minute deals. So kung gusto mo ng specific cabin type at itinerary, mag-book kayo ng maaga, 6 to 12 months in advance, kagaya ng ginawa namin. Kasi yung binook namin ng cabin, ano siya, parang interior ba tawag doon? Wala kaming balcony, wala kaming view, as in wala talaga. So parang nakamura kami doon kasi nga wala namang view or anything. Pangalawa sa money saving tips, guys, remember na kasama ang food sa main dining at buffet at karamihan na rin ng mga entertainment at activities. So huwag ka mahihiyang kumain at manood ng mga shows kasi kasama yun sa binayaran mo. Pangatlo sa money saving tips, guys, pwede kayong mag-DIY ng shore excursion. So hindi nyo kailangang bayad ng 600 euros para lang makapag-excursion kayo dun sa mga major cities. So mas maganda pa ngayon, guys, kasi ma-explore nyo in your own time yung mga lugar na gusto nyo puntahan. Hindi kayo limited na sumunod-sunod sa big group or dun sa tour guide nyo. So make sure lang na ni-research nyo yung public transport options or kumuha kayo ng local tours na mas mura, yung parang third party. Kasi kami ang kinuha namin yung nasa tour na ino-offer ng cruise ship. Pero meron kayong mga third party tours na parang outside of the cruise ship na pwede nyo i-avail. So kami, guys, yung tatlong major excursion namin, ni-skip namin yung pangalawa, which is, syempre nasayang yung money namin. Kasi yung first major excursion namin sa Florence and Pisa, and then yung sumunod is Rome. Hindi na namin in-avail yung Rome kasi nga sobrang pagod na pagod kami din sa first na tour kasi it's a 10-hour walking tour and then sobrang dami ng tao. And then we were with a group and then syempre hindi mo mapuntahan yung mga gusto mong puntahan. Sobrang daming tao, hindi mo talaga ma-enjoy. Number 4 is limitahan ang onboard spending, guys. So mag-set na lang kayo ng budget para sa drinks, para hindi kayo mag-splurge and para hindi kayo mabigla sa at the end of the cruise na ang laki pala ng bill niya, diba? And then also yung mga water refilling station, pwede kayong kumuha ng glass of water, dalhin nyo sa room. Number 5 is yung balcony versus inside cabin. So kung budget ang priority nyo, yung inside cabin yung pinakamura, kagaya nung ginawa namin. So walang view sa labas, pero same lang naman ang access mo sa lahat ng mga amenities ng barko. Ang pinagkaiba lang is may balcony ka. Number 6 naman is yung sabi ko nga, drink packages. Kung talagang malakas ka uminom at alam mo sa sarili mo na marami kang makakonsume na alcohol drinks, yun, pwede ka na mag-avail ng mga packages para sa mga alcoholic drinks or sa mga beverages. Ayan, guys, so sana marami kayong natutunan sa vlog na to about sa cruise expenses at sa requirements. At kung nagbabala kayo mag-cruise, guys, masasabi ko lang is go for it. Isa to sa mga experiences sa buhay nyo na hindi nyo malilimutan. And, you know, we only live once and life is short. So, kung meron naman kayong ipon and meron naman kayong pagkukuhanan ng pang-cruise, why not, diba? Once again, guys, kung nagustuhan itong vlog na to, don't forget to click the like button para sa video na to. And also, subscribe na rin kayo sa channel para sa more vlogs like this. And kung nagustuhan nyo itong vlog na to, panoorin nyo itong, kung hindi nyo pa napapanood yung aming cruise ship experience dito sa Royal Caribbean Allure of the Seas. Sana ma-enjoy nyo. And I hope to see you on the next vlog, guys. Bye!